أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at ngayong araw po ang ating bibigyan ng linaw ay ang katanungan na bakit nga ba ang mga Muslim ay kapag sila ay nagdarasal ay sila ay sumusubsub sa lupa, o sa ibang term ay sila ay nagpapatira pa. So bakit nga ba ang Muslim ay kapag nagdarasal ay nagpapatira pa? Ito ba ay binago? Ito ba ay saan ba nanggaling ang gawain na ito o yung pagdarasal na ito? Ang kasagutan natin dyan una-una ay dapat nating malaman na ang bawat relihiyon o ang bawat propeta ay ito po ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha, siya ang lumikha sa lahat ng bagay, ay pumili po siya ng mga propeta. Kaya po ang mga propeta na ito ay binigyan sila ng mga miracles, mga himala. Tulad ni propeta Noah alayhi salam. Marami anong miracles ni propeta Noah alayhi salam. Tulad ng sinabi niya na tinatawag na siya ng malaking barko, at hindi maniwala ang mga tao na magkakaroon ng tubig na ito yung tinatawag na magiging dahilan ng pagkamatay ng mga hindi mananampalataya, hindi sumunod sa kanila. Ganon din si propeta Ibrahim o si propeta Abraham alayhis salam. Siya ay binigyan ng himala na tinapon siya sa isang malaking apoy at hindi siya nasunog. Dahil sinabi ng Allah na, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Sinabi ng Allah, o apoy, ikaw ay maging malamig at payapa kay propeta Abraham alayhis salam. Si propeta Solomon ay napakaraming binigay din sa kanya ng mga himala o mga miracles. Tulad ng nakakausap niya o naiintindihan niya ang salita ng mga iba't ibang klase ng mga hayop. At iba pang mga binigay sa kanya ng mga himala. Ganun din si propeta Daud alayhis salam o si propeta David alayhis salam na nagiging malambot sa kanya yung bakal. Si propeta Musa alayhis salam ay isa sa mga himala niya ay nahati ang dagat sa Red Sea. At ganun din si propeta Jesus alayhis salam na nabanggit sa Quran na siya ay bumuhay ng patay, at ganun din na siya ay nagpagaling ng may ketong. Sa panahon naman ni propeta sallallahu alaihi wasallam, napakarami. Siya ay pumunta ng isang gabi, yung paglalakbay niya mula sa Haram, sa Makkah, papunta ng Masjid al-Aqsa, at pumunta siya sa langit, at siya ay bumalik sa isang gabi. Isang gabi lang yun. Na ito ay nilalakbay ng tinatawag na itong Masjid al-Haram, papunta ng Masjid al-Aqsa ng isang buwan. Ganun din yung pagkahati ng buwan. So napakarami mga binigay ng mga himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam para paniwalaan ng mga tao na sila ay tunay na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tagapamagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag hindi tayo sumunod sa kanila, ay hindi tayo maliligtas. So ang mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinuruan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iisang pagsamba na ituturo nila sa mga tao na ito ang gagawin ng mga tao na pagsamba para sa nag-iisang tagapaglikha. So ang pagdarasal na ito, yung tinatawag na ginagawa ng mga Muslim, na ito ang pagpapatira pa, o sa ibang term na sinasabi nila ay tinatawag na pagsubsob sa lupa. Dahil yung mataas na bahagi ng katawan mo ay ito ay isusubsob mo, kaya sabi nila. So ito ay ibababa mo, ikaw ay magpapatira pa para sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. So itong pagsamba na ito ay itinuro ng Allah sa kanyang mga propeta, dahil nakakausap niya ang kanyang mga propeta sa pamamagitan ng revelasyon. At ang mga propeta naman ay sila ay tulad ng katangian ni propeta sallallahu alaihi wasallam, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi siya nagsasalita ng ganang kanyang sarili lamang, bagkus ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sinasabi. So itong mga propeta na ito ay sila ay tapat at mapagkakatiwalaan. Tinuruan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsamba na gagawin nila para sa pagsamba kay Allah, at ganun din na itinuro ito ng mga tao o itinuro ng mga propeta sa kanilang mga nasyon.
So, mula kay Propeta Adam alayhi salam hanggang sa panahon natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta, ay iisa po ang itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba sa mga propetang ito, na ito ang pagpapatira pa ng pinakamataas na bahagi ng katawan ng isang tao, isang nilikha, ay ibababa niya bilang pagdakila at pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, bilang pagpapasalamat sa mga biyaya na binigay ng dakilang tagapaglikha. At dito, marami tayong katibayan, katulad ito ng sinabi ng Quran o sinabi ng Allah. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. At katotohanan na ang tanging dapat o yung tinatawag na pagpapatira pa ay nararapat na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, walillahi yasjudu. At ang mga tao, yung mga nilikha, fis samawat, yung mga nilikha sa langit, sila yung mga anghel. Wa fil ard, at ang mga tinatawag na mga nilikha sa lupa, kasama tayo doon. At yung mga ibang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga anghel, ay sila ay nagpapatira pa para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay nagpapatira pa dahil ito po ang itinuro ng dakilang tagapaglikha, at hindi po pwede na tayo ay gumawa ng sarili nating pagsamba dahil hindi tayo propeta, unang-una. Kaya ang mga tao na gumagawa ng panibagong mga pagsamba, yan po ay kaligawan. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli," kayo ay magsagawa ng pagdarasal na tulad ng aking ginawang pagdarasal. So, kapag naiiba po ang ginagawang pagdarasal ng tao, ibig sabihin ay ligaw siya. Dahil meron po tayong propeta mula kay propeta Adam, Noah, Abraham, Solomon, David, kay Moses, kay Aaron, kay Jesus, kay Muhammad, iisa lamang po ang klase ng kanilang pagdarasal. Kaya ito po ay mula kay Allah dahil ito ay turo ng kanyang mga propeta na pinagkatiwalaan niya na sila yung tagapamagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binanggit sa Quran na lahat ng kanyang mga nilikha sa langit at lupa at anumang klase ng kanyang mga nilikha ay sila ay nagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw po ang bagay na ito. Ngayon, sa mga kababayan natin na mga Kristiyano, ay alam niyo po ba na sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ay ang mga propeta ay sila ay nagdarasal katulad ng mga Muslim na sila ay nagpapatira pa. Gaya ng sinabi natin, hindi po ito tinatawag na binago ng mga Muslim. Bagkus ito po, yung mga bagong mga Muslim, ito po ay mula kay Propeta Adam a.s. hanggang sa panahon ni Propeta s.a.w. Kaya nung nagkamali si Propeta Adam a.s., dahil nakakain sila doon sa tinatawag na bunga ng prutas doon sa paraiso na ipinagbawal sa kanila, siya ay nagpatira pa. So ito yung kaniyang pagdarasal para humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay makikita sa Biblia at saka sa Quran. So ito po yung pagdarasal na itinuro ng Allah sa kaniyang mga propeta, at ang mga propeta naman ay itinuro sa atin. At kung babasahin natin yung mga talata, halimbawa, si Propeta Abraham, sa Genesis, sinabi dito, pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Pagkarinig niya ng salita ng Allah, ay nagpatira pa si Abraham. Kung gusto niyo makasigurado sa mga kababayan natin, nandyan po yan sa Genesis 17:3. Ganun din yung pagdarasal ng kanyang mga tagasunod. Dito, pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ang kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa at humarap sa Panginoon. So, sila po, yung mga propeta, si Propeta Abraham, yung mga tao na sa panahon niya, sila po ay nagpapatira pa. Si Propeta Moses at si Propeta Aaron, o si Propeta Harun, sila po ay magkapatid. Nagpunta si na Moses at Aaron sa may pintuang tuldang tipanan at nagpatira pa roon sa mga bilang 20. Ito po ay sa lumang tipan. Makikita natin si Moses at si Aaron, sila po ay nagpatira pa. Yun ang pagdarasal nila. Pagdarasal ni David. At dito makikita natin, pagkarinig nito ay bumangon si David, naligo, nagbihis. O, yung pagsasagawa ng wudu, paglilinis. Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, nagpatira pa siya at nanalangin. So kabilang lang po yan sa mga propeta. Marami po, si Ezekiel, si Job o iba pang mga propeta.
At si Propeta Jesus alayhi salam, na sinasabi ng mga ibang mga Kristiyano na kanila sinasabi na siya ay tinatawag na Panginoon. Siya ay nagdarasal sa kanyang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya isang Muslim. Kaya nga makikita natin sa Mateo, ang sabi dito, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin sa Diyos. Nagpatira pa siya. Yung pagdarasal ng mga Muslim, nagpatira pa siya, sumubsob sa lupa at siya ay nanalangin sa Diyos. So dito makikita natin na ang mga propeta ay iisa lamang po ang kanilang pagsamba na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila at ang mga propeta nito ay itinuro nila sa tinatawag na kanilang mga nasyon. Ngayon ang tanong, bakit iba ang na-adapt na pagdarasal ng mga kababayan nating hindi Muslim o yung mga kababayan nating mga Kristiyano? Dahil ito sa turo ni Pablo. Hindi po turo ni Jesus. Wala pong mababasa ni isa sa Biblia na sinabi ni Jesus na kainin nyo ang tinatawag na aking katawan at inumin nyo ang aking dugo. Ginagawa kayong mga vampira ni Pablo. Si Pablo ang sumira sa turo ni Jesus. Si Jesus, kapag siya ay nanalangin, siya po ay nagpapatira pa dahil yan po ang pagdarasal na itinuro ng Allah sa kanyang mga propeta, mula kay Propeta Adam a.s. sa lahat ng mga propeta hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito makikita natin, halimbawa ito ay sulat ito ni Pablo sa Bagong Tipan, sa Korinto, ito ay sulat ni Pablo. Ang sabi dito? Sapagkat ito'y aking katawan na pinagputol-putol. Sinabi daw ni Jesus na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala. So itong katawan na ito, dahil hinalintulad dito sa tinatawag na dumampot siya ng tinapay, nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi na ito ang ikatawan, itong kainin nyo. At ganoon din, na kanyang sinabi na ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo ay magsisiinom. So yung dugo ni Jesus at katawan ni Jesus ay kabilang yan sa kinakain at iniinom na turo ni Pablo at hindi turo ni Jesus. Wala pong turo si Jesus na ganiyang pagsamba. So itong ginagawang vampira ang mga tao, turo ito ni Pablo at hindi turo ni Jesus. Sino si Pablo? Si Pablo ay isang Hudyo na nag-angking isang tinatawag na propeta na mula kay Jesus alayhi salam. So hindi po niya naabutan si Jesus at maging ang mga disipulo ni Jesus ay hindi po kasama, hindi po niya ito kundi kalaban ito. Itong si Pablo ay kalaban ng mga disipulo ni Jesus o si Isa alayhi salam. So malayo po ito. At ganoon din yung mga pag-awitan, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, mga awitin. Ito nga mga turo na ito ay sa Efeso na 5:19 na turo ito yung mga sulat kasi itong mga lumang tipan turo ito ni Pablo, mga sulat ito ni Pablo, yung karamihan dito. So dito makikita natin bakit magkaiba. Hindi po magkaiba. Kung susundin natin ang turo ni Jesus alayhi salam, turo ni Musa, Aaron, si Propeta Noah, Propeta Abraham, lahat po ng propeta, iisa lamang po ang ginawa nilang pagdarasal. Sa Quran man, sa Biblia, sila po ay nagpatira pa na yan ang ginagawa ngayon ng mga kapatid natin na Muslim. Tayo bilang isang Muslim, yan ang ginagawa natin pagdasal. Bakit? Ito ay turo ng dakilang tagapaglikha na itinuro niya sa mga pinili niya mga propeta. Ang mga propeta, ito ay sinagawa nila at ito ay itinuro nila sa mga tao, sa mga nasyon ng bawat bansa na kung saan sila isinugo. Bakit na iba ang mga kababayan natin mga Kristiyano? Dahil ang na-adapt nila na turo ay turo ni Pablo at hindi turo ni Jesus alayhi salam. Hindi turo ni Jesus alayhi salam. Kung susundin niyo si Jesus, siya po ay nagpatira pa. Katulad ng mga propeta na sila ay nagpatira pa. Katulad na ginagawa ngayon ng mga Muslim, sila ay nagpatira pa. Kaya kung mahal niyo si Jesus, sa mga kababayan natin, mga Kristiyano, susundin niyo si Jesus, siya po ay kumilala sa nag-iisang tagapaglikha, siya ay nagdasal tulad ng mga Muslim. At kapag ang susundin nyo ay kakainin nyo, sabi nila, kakainin yung katawan ni Jesus, iinumin yung dugo ni Jesus, magiging aswang na ang tao dito, vampira. So dito ay turo ito ni Pablo, na si Pablo ay hindi niya inabutan si Jesus, ni hindi niya kasundo ang mga disipulo ni Jesus. Kaya hindi kayo magtataka. Tanong, bakit si Jesus alayhi salam, ang kanyang lahi ay sa Palestine, sa Jerusalem. Siya ay pinanganak dyan. Ang kanyang nanay, ang kanyang pamilya ay nandyan sa Jerusalem. Saan ang Jerusalem? Sa Palestine. Bakit ang
Kristyanismo ay sa Roma. Nasaan ang Roma? Gaano kalayo ang Roma? Dahil kay Pablo. Si Pablo ang naging dahilan. Kaya ngayon, pag sinabi mo, saan ang pinakalugar ng Kristyanismo? O yung pinaka-foundation niya? Sa Roma. Eh bakit sinasabi natin na sa Roma? Napakalayo ng Roma. Bakit hindi sa lugar ni Jesus kung sinasabi natin na si Jesus ay sinusunod natin? Bakit hindi dito? Ang mga disipulo ni Jesus ay nabubuhay nung pagkamatay, o sinasabi na inakyat sa langit si Jesus, sa paniniwalang Kristiyano, ay namatay si Jesus. So dito po siya sa Palestine, sa Jerusalem. Ang kanyang nanay, ang kanyang mga ninuno sa Palestine, sa Middle East. Ang kanyang mga disipulo sa Middle East. Pero ang tanong natin, bakit doon sa Roma? Kasi si Pablo na isang Hudyo, na yan ang tinatawag na pinalaganap niya, na iniban niya ang turo ni Jesus at kanyang sinabi na siya daw ay nanggaling kay Jesus. Na hindi naman niya nakita si Jesus. So dito, alhamdulillah, bakit nagkaiba? Dahil ang na-adapt po ng mga kababayan natin ay yung mga turo ni Pablo at hindi po ang turo ni Jesus. Kaya kung babalikan natin ang mga turo ni Jesus, maging sa Quran, maging sa Biblia, wala tayong pupuntahan kundi tanggapin ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na ito ang relihiyong Islam. At ang pagdarasal na itinuro niya ay katulad ng mga pagdarasal ng mga propeta mula kay Propeta Adam a.s., Noah, Abraham, Moses, Solomon, David, Moses at kay Propeta Jesus Muhammad, lahat sila ay nagpatirapa na ito ang pagsamba na ginagawa ngayon ng bawat Muslim sa lahat ng lugar. So alhamdulillah, napakalinaw po kung bakit ang isang Muslim ay nagdarasal. Ito po ay turo ng dakilang tagapaglikha na itinuro niya sa kanyang mga propeta, na itinuro ng mga propeta sa kanilang mga nasyon. At hindi po ito binago ng bawat tao na gumawa lang sila ng mga pagsamba. Hindi po pwede na gumawa tayo ng anumang pagsamba na maliban lamang sa ito ay turo ng propeta. At isa po ang pagsamba ng mga propeta. Gaya na nasabi ko, mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta, isa po ang kanilang pagdarasal. Ito ang pagpapatirapa. Kaya tayo po ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil kabilang tayo sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagpapatirapa. Napakagandang sa pakiramdam na ikaw ay nagpapatirapa. Binababa mo ang mataas na bahagi ng katawan mo para sa isang lumikha sa iyo. Dahil kulang pa yun sa lahat ng binigay sa iyo na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaganda ito sa pakiramdam. At sa tuwing nagpapatirapa tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin natin ang panalangin natin sa Kanya. Dahil nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay nagpapatirapa, ay napakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin niyo, sabi ng Propeta, ang inyong panalangin sa oras na ito. At napakalinaw po, naputol konti, napakalinaw po ang katanungan kung bakit ang Islam o mga Muslim ay sila ay nagpapatirapa at bakit na iba ang mga kababayan natin ng mga Kristiyano, iba yung kanilang pagdarasal sa atin. Kaya po nasabi natin, iisa lamang po ang pagdarasal na itinuro ng Diyos at itinuro ng bawat propeta. Ito ang pagdarasal na pagpapatirapa. Kaya po, alhamdulillah, isa po sa malaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang ginabayan sa dakilang relihiyon na ito, na wala tayong binago sa relihiyon, kundi ito ang mga turo sa atin, lalo na yung pagdarasal natin ay gawain po ito mula sa naunang propeta hanggang sa huling propeta. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Meron po mga katanungan, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message, at sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Gati pala kayo ni Allah, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gati pala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na hinihiling ko po sa inyo na natin yung bawat video na maaring inaakala natin na ito ay makakapagbigay aral sa ibang mga kababayan natin at sa ibang mga kapatid natin, upang mas marami pang makapulot ng aral, insyaAllah. Gati pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.